Okay, so let's solve this past board exam, CLMA 2001. So, meron to sa CRF Volume 2, yung red. Okay, so problem stated as follows. So, wooden beam, 150 millimeters wide by 300 millimeters deep, is loaded as shown. So, the maximum flexural stress developed is 8 megapascals. They were asked to determine or to compute the maximum moment the beam section can resist, the maximum value uniform load, and maximum value of the concentrated load. So this topic is basically, course, STREMA, strength of materials under stresses in beams. Okay, particularly, yun nga, flexural stress, yung MC over I, or yung bending stress, kung tawagin din. Okay, so compute the maximum moment the beam section can resist. So, given tayo ng flexural stress, that is MC over I, di ba? MC over I lang yan, bending stress. Pero kung maximum ang tinutukoy, ibig sabihin, nasa dulo-dulo. Nasa dulo niyan, nitong section na to. Ito yung tinutukoy, maximize yung D. Ayan, yung D over 2 to, bale. So, ito yung tinutukoy ng mga stress dito banda. So, pwede natin yung gawing 6M over BD squared. Diba? May derivation nito, di ko na lang muna isasama rito. Sa iba, sa iba kung kailangan. Okay, so ito, 8 megapascals. M wala pa tayo. B and D meron na tayo. Yung B 150, yung D ay 300. So, ayan, Newton per square millimeter. Okay, so kailangan itong M natin ay maging Newton millimeter. So, yung moment natin is, kung naka-millimeter, that's 18 million. Pero, divide natin by 1 million para makuha yung kilonewton meter. Okay? So, ayan. Yan yung gagawin natin for number 1. The next, maximum value of the uniform load in kilonewton per meter. So, pag dyan naman, okay. So, kakailanganin natin yung moment na 18 kilonewton. So, ano ba? Positive ba to o negative? Di natin masabi. Di natin masabi. Kaya dito sa 2 and 3, dyan natin malalaman. Positive ba yan, negative, or malay mo, equal pala yan sila, parehas pala. Okay. So, kapag ganyan, so kailan muna natin i-express, magkakaroon ka ng reaction dito, di ba? Kasi unknown tong P, unknown tong W. So, dalawang unknowns, pwede kaya yun. Tapos ilang equation lang. Magagamit mo lang dito ay summation of moment tsaka forces. Actually, apat ang unknowns. Di ba? Ito, pangalanan natin to. A, B, C, D. Paano nga kaya yan? So, ito ay RA, pangalan kong RA. Pangalan ko tong RC. Nasa C. Okay. So, paano yan? Apat ang unknowns. P, W, RA, RC. Anong gagawin natin dyan? Okay. So, mag-ano tayo? Mag-superposition tayo. So, we have P. Ang P, may dulot yan ha. Reaction dito, 0.5 P. Dito rin, 0.5 P. Binlo ko siya para naiwalay natin. Tama? And then, yung W, meron din yung ambag. Pero kanina, yun natin, superposition si P muna para ma-express natin sila in terms of terms. Naka-term ba? Baga sa first term, in terms of P. Second term, in terms of W. Okay. So, ito naman. Pag nag-moment naman tayo dito, condition of moment, both C equals 0. Ayan. So, W times 2 times 1. Tama? W times 2. Yung span niya times
moment arm about C. That is equal to yung RA times times 6. So, syempre, mapapansin mo na kung W is pa ganito ang ikot, itong RA natin, hindi dapat pa ganyan. Tama? Kasi magsasabayan sila. Dapat pa ganito ang ikot ng RA moment niya. So, dapat pababa. Pababa yan. Pababa to. Paano yung value niyan? So, dapat si RA express natin in terms of W. So, 2 divided by 6, that's 1/3 W. Ayun, 1/3 W. So, that's 1/3 pala ng W. So, kung 1/3 yan, ito, express na natin tong concentrated. Gawin na natin concentrated yan. So, magiging W times 2. 2W yan, di ba? Okay, so 2W plus 1/3 W or 2 plus 1/3, 7/3. Tama? So, yun na yung RC natin. Para silang pababa, so, motion of forces along Y. So, ito ay 7/3. Laki naman, no? 7/3 W. Okay. Tama, di ba? 3 times 2, 6 plus 1, 7. Okay. Ayan, meron na tayo. So, pwede na tayong gumawa. Meron na tayong reactions. So, in terms of P and W, pwede na tayong gumawa ng shear diagram. Ba't dyan ko pala nilagay? Dapat pala dito. Sige, transfer ko na lang sa dito. So, ito yung RA natin. We have 0.5 P plus 1/3 W. Ano, 1/3 minus pala yun. Nalala ka. It's minus 1/3 W. Then we have dito naman is 0.5 P plus 7/3 W. Tama ba? Plus, di ba? Okay, tama. Okay, so paano yung magiging shear diagram niyan? You have this. Dito siya nag-start. Okay, aangat siya ng 0.5 P minus, so medyo mababa yan kasi isa positive, yung isa negative. Tama? So, medyo mababa yan. Magkakancelan yan eh. 0.5 P minus 1/3 W. Okay, so patay ang shear dito. Sige, trace ka na. Ayan, tapos patay ang shear dito. Tapos baba ka ng P. Kung bababa ka ng P, so yung P lang yung mababawasan. So, 0.5 P minus P or 0.5 minus 1, so negative 1/2. Negative 0.5 bale. So, mas mahaba to kasi pareha sila negative eh. Di ba? Mas malaki value niyan. Negative 0.5 P minus 1/3 W. Ayan, so sabihin natin nandito na yan banda. O, patay ulit ang shear, ang low diagram. Kaya constant lang si shear. Tapos aangat tayo ng 0.5 P plus 7/3 W. So, yung negative 0.5 plus 0.5, so wala na. Negative 1/3 plus 7/3, so 7 minus 1, that's 6. Tama? So, 6 divided by 3, that's 2. 2W. 2W pala yun. Okay, so 2W to. Then, syempre, dapat mag-0 na to. W times 2. So, ayan. Ayun. Ayun yung shear diagram natin. 2W. Okay, para sa moment, syempre, kailangan natin kunin yung area muna ng mga shear. So, kunin natin yung area nito. Lagay ko na lang dito sa loob. So, 0.5 P times, ayun, 3 meters. 0.5 P minus 1/3 W times 3 meters. So, ayun, 0.5 times 3. So, 1/2 yun times 3, 3 halves. 3 halves P. 3 halves P, then minus W na lang. Tama? 1/3 times 3. Itong kabila, negative 0.5 P minus 1/3 W times 3 ulit. So, negative pa rin. Negative 3 halves P. Then minus 3 times 1/3. Ayun. W naman. Ayun. So, ayun no. Ito, plus minus. Ito minus minus. Kaya, ito yung mas mataas. Mas malaki value. Then, ito, ilan pa ba natin to? O, 1/2 base times height. 1/2 to, tama ba? Base ay 2 times 2W. Eh, di 2W lang din. Di ba? Okay. So, ayan. So, meron na tayo ng mga area. Area between, area ng shear diagram natin. So, we can get the moment na. So, tayo dito 0. Wala namang applied moment.
So, ayun. So, constant yan. So, dapat linear ang ano natin. So, 0 degree, first degree. So, ayun. So, yun na yun. Yung area na natin dun sa shear diagram, yun na yung moment. Kasi wala namang nauna sa kanya. 3 halves P minus W. Okay? Kung pababa ka, babawas mo to. 3 halves P minus 3 halves P. Wala na. Negative W minus W. Negative 2W. O, yun na pala yun, no? Yun na rin yung nakuha natin kanina. Negative 2W. Tapos, aangat ka ulit ng 2W. Pero, ano yan? This one is positive decreasing. So, positive decreasing. Moment diagram natin. So, second degree yan. Ayun. So, ayan. Nag-zero na. Now, ang tanong. Maximum value ng uniform load and concentrated load. So, dito, we have two values ng moment. So, maximum din sila parehas. 3 halves P minus W and negative 2W. So, unahin muna natin negative 2W kasi isang variable lang yun, di ba? Makuha agad natin yun. So, moment equals negative 2W. So, syempre, negative yan. I-negative ko na yung 18 dito. So, negative 18 equals negative 2W. So, negative, negative, tanggal. 18 divided by 2, that is 9 kilonewton per meter. O, ayun. O, paano yung isa? Try naman natin yung isa. Kasi meron naman na tayo. Solve naman natin si P. So, ibig sabihin, assume na rin natin na yun din siya. 18 din yun. Wala naman kasi ibang given eh. So, tignan lang natin. So, M, that is 3 halves P minus W. Kaya value of, ano na, moment, ito, positive na to. Then P, W, and W is 9. So, 18 plus 9, that's 27 times 2, 54. Divide by 3, 18 no? Ayan. 18 din siya. Same pala sa ano, yung 18. Yung moment din. So, P is also 18 kilonewton. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, equal sila ng moment. Diba? So, ito, 18 kilonewton meter. Ito, negative 18 din kilonewton meter. So, ano to? Ibig sabihin ito. Ito yung, may problem na ganito eh, sa mga lifting points of piles. Pag ganyan, equal yung positive. Nag-equal yung positive moment, maximum positive moment, and maximum negative moment, yun yung ano, least maximum moment or yung least value ng maximum moment. Kasi kung tataas yung isa dyan, edi may mas mataas na, may mas mababa na, di ba? Ganon. Pero kung equal sila, yun yung pinaka ano nila, balancing point. So yun yung pinakamababang pwedeng maging value. Di ba? Kasi kung hindi sila equal, edi may maximum, may mas mataas. 'Di ba? So hindi 'yon least value ng maximum moment. Ayan, itong problem na to nandun yun sa mga ano, lifting points of piles. Ito dagdag ko. So kung equal yan sila kapag dito banda yung support mo, dito yung support mo, kapag inurong mo yan dito, di mas lalaki yung negative moment, 'di ba? Kasi paano ba nakuha yung negative moment na negative 2W? Based tayo sa low diagram. Ito lang yun eh. 'Di ba ito yung W, 2W, ay ano natin, 2W. Ay, wait lang. Tama. Ayan yung 2W concentrated. W times 2, 2W. Moment arm mo sa 1. Multiply mo sa moment arm na 1. Negative 2W. Nandito yan. Paano kung malaki yung distance? Di lalaki din yung moment, di ba? So, ayun. Dun yung purpose kung ba't may mga cantilever din tayo. Or yung atag dyan, overhanging beams kasi yun, lalaki yung negative moment sa support doon kapag mas malaki yung span. Kapag ito naman yung hinabaan mo, ito naman yung iniksian mo, edi liliit naman yung negative, lalaki naman yung positive. So, yan yung balancing point nila kapag certain distance x equals itong distance ng ano mo, ng overhanging beam or yung overhanging distance
is exactly 2 meters. So equal yung maximum and negative moment mo. So ibig sabihin, you will have the least possible value ng maximum moment. So ayun. So minsan kasi tinatanong to, ito yung unknown eh. Ito yung unknown minsan. Tapos at what distance daw para makita mong equal yung moments nila. Or yung moment is as least as possible. Maximum moment is as least as possible. So that's it. That's how you solve. So yan, maximum moment. So nakuha natin 18 kilonewton meter. For maximum value of uniform load, nakuha natin 9 kilonewton per meter. And maximum value of concentrated load P is 18 kilonewton meter. Napansin natin na equal yung maximum positive moment and maximum negative moment. So that's it. That's how you solve this problem. Stresses and beams, yan, pag may unknown si P and W, so ayan lang. Try nyo lang paghiwalayin nyo sila para mapaghiwalayin nyo yung terms. That's it. Thank you.